minority, parang ang come on nila is ibalik si Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayun. Senate Blue Ribbon Committee ang gusto nila. Kumbaga mapunta uli sa minority yung Senate Blue Ribbon Committee. Yun ang hinihingi. Ilan ba minority ngayon? Malaki. Parang actually 12-12 daw ang bilang. 12-12 ang bilang. Ang nangyari yung magkapatid ni Villar, si Jinggoy, yung magkapatid na Villar, si Jinggoy, na sway. Baka may tumawag na father dear. Oh. Anuhan mo si anuhan mo si lumipat na uli kayo ng Duterte Black. Bakla maraming maglilipatan dyan. Oo. Ngayon lang yan. Maglalabas din yung kampo ni Inday. Oo. Tsaka yung fact na there are far bigger issues na dapat mas ma-enrage yung tao. Pagkatapos ipipilit niyo tong impeachment. It's very difficult to swallow sa public consciousness eh. Maano talaga, hindi talaga. Alam mo lalong magagalit yung mga tao. Di ba ini-impeach mo si Inday, kinalimutan mo na yung flood control. Wala na yung issue kay Inday. Nasa flood control na, tapos kinalimutan niya na yung flood control, nag-focus na kayo uli kay Inday. So, wala na. Sa mga pa-victim ni Tariela? Well, Diyos ko, wala akong pakialam sa mga Benil. Kung gusto nilang mabilog ni Tariela, let them do it. Let them, oo. Ang nakakaloka niyan, ang nakakaloka pa kasi niyan, itong si Tariela, hindi siya bet ng mga Coast Guards. Oo. Hindi naman siya talaga gusto ng core. Kita mo, nagbigay ba ng statement ng Philippine Court? Hindi siya bet. Hindi siya bet ng mga Philippine Coast Guard. True. Ayun. So, anyway, meron ka pa bang gustong sabihin dun sa sa principle of reciprocity ng China? Ito na yun, Bex, Ito na yun. So, if we choose to escalate this, hindi, parang gusto niyo ng tit for tat? Okay, let's do it. Ganyan. Mamimitik na tong China. Mamimitik na to ng bonggang-bongga. Ganon. Joey Panay anti-China ni Tariela pero si Lisa nasa Phil-China party today. True. Di nga kaya ng PCG rumisponde ng maagap sa mga aksident sa Mindanao, tapos gusto makipag-away sa China. Lol, the audacity of spokesperson of the C. Tariela. Sabi ni Gavino ang true. Ayun. Anyway, ang tawag dito, of course, recently, inaano rin nila yung, well, this has been discussed so many times in the past few days. Weeks na pala, no? Kasi February 2 sila nag-file ng impeachment. And then, there was an impeachment filed again against VP Sara yesterday. Ganon. Sas, anong fearless forecast mo sa impeachment ni Inday Sara? Be? Hindi kita marinig. Ano ba yan? Bakit ang pangit ang connection natin? Ano yung tanong mo? May tanong ka ba? Ang tanong ko ay, ano ang fearless forecast? Kasi kahapon, nag-file uli ng impeachment complaint nag-file ulit ng impeachment complaint against VP Sara. Ano yung fearless forecast mo sa impeachment ni Inday for 2026? Walang pera. Ginagawan daw ng paraan.
May Talaga parang ginagawa ng paraan para makakuha ng salapi? Oo. Kasi, ganito daw, madaming hindi gustong umattend 'pag nagkaroon ng botohan do'n sa impeachment ni Inday Sara. So, hindi sila makakuha ng numbers. Ngayon, ang tsismis sa kaparangan ay, asan na nga 'yun? Kasi maraming kapartido si Tammy na hindi gustong umattend. Kasi yung partido ni Tamby ang majority ngayon sa House of Representative, lakas. Lakas yung ano eh, lakas yung partido ni Tamby. Pero yung partido ni Tamby is actually starting to disintegrate kasi wala namang pondo eh, 'di ba? Ang sabi, itong impeachment ni Inday na niluluto nila for 2026, nahihirapan sila kumuha ng boto. And the reason is, maraming hindi a-attend dun sa impeachment hearing ni Inday. Pati yung sa Committee on Justice kapag maraming hindi a-attend. Alam mo ang gagawin nila? Magpapa-e-signature sila. Magpapa-e-signature sila. So, para yung mga boboto, hindi na kailangan pumunta. Well, feeling nung mga hindi pumunta, pag nag-e-signature sila, let's say they keep the deal, they get the prize, pero hindi na sila, kasi kaya naman ayaw umattend ng mga yan, kasi nga, ayaw nilang makita sa media that they voted personally. Pero if they're not going to vote personally, parang amenable sila. Kasi nga, siguro iniisip nila na yung backlash is not going to be as hard dahil hindi naman sila umattend. Mga ganun. well, I think walang numbers. Oo. Hirap sila makakuha ng numbers. Totoo. I really think walang numbers. Ang fearless forecast ko niya ay actually sana matuloy. Ako I would be surprised kung matutuloy. Pero ako talaga kasi pag natuloy yan, bakla si Inday ang laman ng news. Araw-araw. Araw-araw. Bakla hindi lang yan magiging 6 months. Tagal niyan. Oo. Nag-uumpisa ka ng June. Ay, July, di ba? Oo. June ba? July? Ay, hindi. Ifo-fourth week ni Ifo-fourth week ni Soto eh. Oo. Hindi ba, tingin ko, tutuloy nila ng February o March, makakapagbotohan na yan. April, May, nasa Senate na yan. So, mga May. Di ba kasi nga recess sila? Ilang weeks na naman yun? Oo nga, no. Pero, usually, last week. Oo nga, sa June na. Tama, June na. Tama ka. Malamang June na yan. Pero, kung itutuloy nila, ay kailangan pa mag-hearing yan sa Kailangan pa mag-hearing yan sa Congress. Oo. Saka, ang ano niya, hindi yan, alam mo girl, hindi yan, pag natuloy yan, wala na. Si Inday ang
Si Oo. Inday ang presidente. And all she needs to do is to survive Kasi it, which is siya ang magiging, oh, girl, di ba kaya nga nila gusto ipa-impeach kasi nga desperate na sila. Oo. Hindi nila matalo. Hindi nila matalo. So, kailangan nilang gusto nila ipa-impeach siya. Parang, we're all in this together. Ganyan. Pero, ayan na nga, kita mo tong Madriaga. Bakla, wala nang follow-up yung Madriaga. Oo. Ibig sabihin, wala yun. Mahina yun. Naalala niyo nung panahon ni Erap, di ba? Baka maglalabas ng weeds yung panahon ni Corona, di ba? Talagang inaaraw-araw nila, may mga research pa, ganito yan. Di ba? Yung kay Madriaga, wala silang mapagtagpi-tagpi. Oo. Malidemanda pa nga ng libel si Madriaga. Saka yung lawyer niya. O, dinemanda ni Attorney Kitain. Dinemanda siya ni Attorney Kitain. Ayun. Di ba? Oo. So, ibig sabihin, wala siyang una-una, syempre, ano yung iluluwal mong pera? Saan ka kuha ng perang panluluwal, Joey? Doon sa insertion nila sa 2026. Kasi pag kukuha, girl, mag-i-insertion na naman sila, tapos bakla magkakaroon naman ng fact-checking ng flood control, ha? Magkakaroon naman ng fact-checking ng flood control ni Mother Nature ng June. Oo. Dahil tag-ulan. Oo. Wala yan. True. Hindi, yung ano naman nila ngayon, yung insertion nila ngayon, wala naman na sa mga flood control. Actually, ang taguan ng insertion, mga possible na taguan ng insertion, or at least ng mga pera na pwedeng i-download at nakawan. Flood control, of course, hindi na nila yung gagawin ngayon. Irrigation. Yung irrigation. Kasi sirain rin yan eh. I-build mo, tapos babahin kunwari, ganyan. Sa irrigation, hindi naman masyadong na-highlight ngayon sa irrigation eh. Sa mga farmers. Basta yung mga tungkol sa mga farmers, yan madali yung nakawin. Madali, pagka mag-insert sila dyan, tapos yung mga tipong pwedeng makembot, alam mo yan, yung na-disaster, so mag-download tayo ng pera, ganyan. And I would like to think, no, pati yung, merong I don't know if you heard about it, yung Philippine Crop Insurance Company. Ano yung Philippine Crop? GOCC yan eh. So kaya pag kunwari, yung mga farmers na ano ng mga baha-baha, ganyan. Tapos yung pwede na silang pautangin, pwede silang downloadan ng pera, yung mga ganyan. Basta anything about farmers, yan. Irrigation, mga ayuda sa mga farmers, mga ganyan. Yan ang mga madaling downloadan ng pera. And I think if, kunwari, di ba, 2026 budget, pinlansya naman na nila. Ganon. Kung meron mang silang flood control, doon nila ipapadaan. And sa mga ayuda. Ayun. Nakapag-insert naman sila doon eh. Doon sa mga items na maliit yun, girl. Maliit pa rin. Ang laki nung last year eh. Well, problema na nila yun. So, malaki yung last year. Mas maliit yung bayad nga. Ang challenge nila dyan, mas maliit yung pwede nilang ibigay ngayon, tapos mas mataas yung risk. Diba? Oo, kasi 26 na eh. Malapit na masyado eh. Matatandaan na masyado ng mga tao leading to national elections. Oo. Tapos, ang ano pa niyan ay saka hindi pa rin sila sure kung ang ipapataw na parusa
Senate kung iko-convict nila disqualification. Oo. Oo. Hindi pa nakakasiguro. Although ang Senate ang gusto niya impeachment trial talaga. Yung at least yung majority ngayon ha. Ang tsismis sa kaparangan is that ang ano sa majority is ituloy ang impeachment ni Inday. Ituloy yung impeachment ni Inday. Ito namang minority, parang ang come on nila is ibalik si Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayun. Senate Blue Ribbon Committee ang gusto nila. Kumbaga mapunta uli sa minority yung Senate Blue Ribbon Committee. Yun ang hinihingi. Ilan ba minority ngayon? Malaki. Parang actually 12-12 daw ang bilang. 12-12 ang bilang. Ang nangyari yung magkapatid na Villar, si Jinggoy, yung magkapatid na Villar, si Jinggoy, na sway. Natawagan. Kailan na sila? So, 10. Minus, 9. Minus yung ano. Minus yung 3. Baka ayusin mo naman yung math mo. So, ilan nga ang minority? 9 nga, 9. May minus na yan. May minus na yan. Yan na yung, wala na dyan yung Villar at saka si Jinggoy. Si JV nasa majority si JV. So 9 ang minority. Kaya nga, so 9 ang minority. Sabi natin 8 kasi si Bato nagtatago. Oo. Si Bato nagtatago 8. So 23 minus 8. 15 bakla, hindi mo kaya magpa-impeach. Tapos yung mga hindi mo kaya, kailangan mo ng kailangan mo ng 3/4? 2/3. 2/3. Kailangan mo ng 2/3 para magpa-impeach. Kailangan mo ng 16. Oo. 12, 14, 16. Tapos yung karamihan pa diyan na tawagan mo ngayon. Lalo na yung iba diyan. Lalo na yung iba diyan pag palapit na ng syempre pagdating ng niyan. Baka may tumawag na father dear. Anuhan mo si lumipat na uli kayo ng Duterte Black. Baka maraming maglilipatan diyan. Oo. Ngayon lang yan sa mga eksena, pero pagdating ng impeachment trial, bakla hindi naman Iba rin yun. Oo. Iba rin yun. Kasi may mga survey. Actually, ang gusto lang talaga nilang gawin yan is actually mahina na yung public nila kasi yung Madriaga bakla hindi kumagat Okay, so merong 8. Hindi kumagat. Naalala niyo ng panahon ng mga impeachment era sa ni Corona, tuloy-tuloy. Di ba hindi pa nagpapile sa Congress, di ba tuloy-tuloy lahat na ng ebidensya bago pa mag-hearing. Na condition na yung mga tao. Na condition na, may ganito, may ganyan. Bakla wala namang kayong mailabas eh. Kaya nga yung impeachment hindi magtatagumpay yan. Kasi talagang kailangan mo talaga ng bonggang
Tsaka yung Kasi fact na ano maglalabas din yung kampo ni Inday. oo. Tsaka yung fact na ano, there are far bigger issues na dapat mas ma-enrage yung tao. Pagkatapos ipipilit niyo 'tong impeachment. It's very difficult to swallow sa public consciousness, eh. Maano talaga hindi talaga Oh, kadiri. alam mo lalong magagalit yung mga tao, 'di ba ini-impeach mo si Inday, kinalimutan mo na yung flood control. Wala na yung issue kay Inday, eh. Nasa Oo. flood control na tapos kinalimutan niya na yung flood control, nag-focus na kayo uli kay Inday. So, Well, wala na. mm. Kasi naalala mo no'n 'no, mas matindi no'n kasi madaming pera. Girl, Oo. maraming pera nung Nung 19th Congress. Oo, Madaming madaming pera nun pera kasi do'n, hindi maraming hindi makukurakot. Eh, oo, ngayon girl at saka desperate yung mga congressman kasi papa-eleksyon yun, eh. Papa-eleksyon yun, kailangan nila ng pera, eh. papa-eleksyon, desperate sila, kailangan nila ng pera. Oo. Oo, at kailangan din nila ng good graces ka ng admin para maano yung boto mo. Oo. Mapangalagaan yung boto mo. Oo. Eh, ngayon, ano Para hindi ibibigay ka mong ma-belly pera? Yun ang abante. tanong, eh, ano ibibigay mong pera? Oo. 'Di ba? Mm. So ngayon, True. walang Meron yan, pero hindi nga kasing laki nung previously na ano, yung previous na bigayan. Mahirapan sila magpa-oo. hindi kasi nung last year kasi 2025, kaya minamadali nila. Kasi ano talaga ng political operator, kailangan 2025 matuloy ang Oo. impeachment. Oo. Kasi kung hindi 2025 yan, kasi kung para malaman mo kasi kung matagalan mo si Inday ng 2025, pwede ka na makagawa ng strategy against ngayon dun sa makakalaban mo sa 2028. Eh syempre, yung mga naggustong tanggalin si Inday, sila yung maglalaban eh. Sila rin yung maglalaban sa 2028. Oo. So kailangan magkasulian na rin kayo ng kandila after niyan para sila naman yung babardagulin mo. Hanggang nandiyan si Oo. Inday, ang dami mo naman babardagulin, ganyan. So ngayon 2026, itong 2026, recalibration na to, girl. Oo. Wala na. Ano 'no, naubos hindi kasya yung oras nila kasi ang dami pa nilang gagawin, eh. Ang dami nilang Hindi gagawin. kasya. Tapos, alam mo, maliit na ngayong ekonomiya, may impeachment ka pa, bakla. Oo. The economy will Hindi na maano, hindi na ma-cover up yung ano, yung economic hit. Hindi na hindi mapagtakpan yung mako-cover. ng ano, ayun. Sabi ni So parang hindi FESJK, Miss Joy, sa vlog ni Attorney Trixie may sinabi na di umano pumunta sa majority si Bongo at iiwan na si FPRRD, totoo ba? Ako feeling ko baka ano lang rin yan, feeling ko nangyayari naman yun sa Senate talaga, yung mga mag-anuhan sila, yung magpilit. Hindi naman yan something na ano, parang dapat ikabahala or whatsoever. Ang importante kung ano yung naging desisyon ultimately. 'Di ba? O nag-ano naman si Bongo, nagsabi naman si Bongo na sa minority pa rin siya, 'di ba? Posible Duterte siguro block. na Sa pina-pers Duterte block oo, pa rin siya. Duterte block pa rin siya. At the end of the day, yun pa rin yung pinili ni Bongo, yun yung importante, 'di ba? Ako, I Kung think, mm. hindi, saka yung majority and minority. Majority saan? Anong issue? Oo. Sa ano, sa Senate presidency, I think. Diba anong issue? Girl, sa Senate presidency yun,
girl, yung Senado ngayon, hindi mo na maintindihan kung ano ba pinaglalaban ng mga to. Oo. True. Hindi, Sino yung namang Senate ano, President? Si Loren Legarda na ba? hindi, si Tito Soto pa rin. Si Tito Soto pa rin kasi nga nilaro nga nitong mga Si Tito Soto. Oo, si Tito Soto pa rin. So ang nangyari, well, it it did not change ano. The to be fair dito kay ano ha. To be fair dito kay ang pangalan nito. To be fair dito kay Tito Soto. Nahimas niya, nagawa niya ng paraan na hindi mag-change ng leadership. O, edi hindi. Edi okay, fine. Ayun. So, ano pa rin, si Tito Soto pa rin ang Senate President. Supposedly, dapat magbobotohan nung Lunes, nung February 9. Hindi na natuloy eh. So, ibig sabihin, the minority wasn't able to get the numbers that they need. Ayun. Ganon. Pero, ako feeling mo si BBM gusto pa rin niya ituloy ang impeachment? Tingin ko oo. Tingin ko oo. Talaga? Ako tingin ko hindi. I think at this point, feeling ko at this point, nagpapadala lang feelers yung BBM kay Inday. Meron ako narinig din, pero parang di rin naman kasi totoo eh. Parang walang nangyari eh. Well, I don't think papansinin sila ni Inday after. Kasi, alam mo yon, tingin ko si Inday yung tipo rin na pag nagsulian kayo ng kandila, sulian na talaga, wala talaga forever and ever, amen na yan. Yung hindi ka na rin niya hindi ka na rin niya i-entertain ever. So, narinig ko yan eh, yung parang merong feelers na gusto niya magkasundo, ganyan-ganyan. But hindi siya nag-prosper, hindi siya nag-move forward. So, well, ang merong mga evidence of compromises ay si Mama Lenny, ito sila Mama Lenny, sila Risa, sila Bam, si Kiko Pangilinan, Leila de Lima, at saka administration. Ang kwento is sila magiging love team? Sila magiging love team. Ang kwento sa kaparangan ay kung si Lenny ang tatakbo or kung sino man ang pipiliin ni Lenny na tatakbo, yun ang susuportahan ng BBM admin. Kaya nga tong si Ate Morisa ay me. Ayan. Kung sino susuportahan ni Lenny? Kung ang tatakbo si Lenny or kung sino mang susuportahan ni Lenny, yun ang susuportahan daw ni BBM. So kaya ako, tingin ko, go pa rin si BBM sa Binubudol sila. Binubudol sila ni BBM. Oo. Binubudol sila. Di pabudol lang sila. Kung si Lenny, pabudol lang sila. Pabudol sila, girl. Kung tatakbo si Lenny, susuportahan ni BBM, ano ito, tarantaduhan? Hindi, desperate na kasi yung usapan sa kabilang bakod. Hindi nila kaso nga ganito. Hindi Sara presidency kasi, hindi nila kayang abutin yung numbers, even if na kay BBM yung machinery. So they have to make it appear
at least kahit papano that there is competition. Kasi wala ngang competition si Inday, 'di ba? And earlier, 'di ba pinag-uusapan natin yung comment ni Conchita. Totoo bang kinoment niya yun ni Conchita Morales, Carpio Morales? Yung Oo, if hanapin mo, may sinabi ni Dare yan eh, Dare. pinost Nabasa ni ko kay Dare. Dare yan. Ano pangalan ni Dare? Dare to ask. Dare to care? Dare to ask. Dare to care. Dare to care. Ayan. Meron siyang pinost before na anuhan ako, na nadaanan ko yun eh. Oo. Na parang, well, no, whether it came from Conchita Carpio Morales or not, it makes sense na kung ano man ang mangyari kay PRR, kanina kasi pinag-usapan namin to ni Sas, na ang best shot, if gustong magkaroon ng chance ng anti-Duterte groups na masway yung undecided, the best way for them to do that is pauwiin nila si PRRD. Yun yung pinaka-less na revenge vote na pwedeng, yun yung pinaka-least possible na damage na pwedeng mangyari sa kanila when it comes to revenge vote. Kasi revenge vote talaga ang 2028 eh. Yun talagang galit na galit sa kanila, para putang ina nyo, sige, patatal, wala kaming papapanalunin sa inyo, ganyan. So revenge vote talaga ang 2028, lalo na yung mga nabudol, di ba? Revenge vote talaga yan. Ngayon, ang best way sa kanila para hindi sila tamaan ng 100% na revenge vote is iuwi nila yung matanda. However, pag inuwi nila yung matanda, hindi rin yun nakakasigurado na mananalo sila. Kumbaga, yun lang yung pinaka-soft na kumpara doon sa ibang mga sitwasyon, yun yung pinaka-soft na tama ng revenge vote sa kanila. Kung sakali, kasi ang sabi ni, allegedly, ang sinabi ni Conchita Carpio Morales ay, kapag ka inabot si PRRD ng kamatayan sa ibang bansa, wag nang mangarap ang mga kalaban ni Inday Sara because that's it, pansit. Ganun na, wala na talagang wala. And I think, doon talaga masosolidify ng bonggang-bongga yung revenge vote. Wala talaga soft landing yung revenge vote pag ako na inabot si PRRD. Ito sa ano raw, sinabi raw to sa Beyond the Exchange program ng ANC. Conchita. Hindi na siguro nila ina-amplify, kasi nga Sabi, kung uuwi bang bayani si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakali bumalikit sa bansa. Sabi daw ni Carpio Morales, nakadepende ito sa sign of the times, lalo sa kasulukuyang popularidad ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, that would depend on the sign of the times. Sara is very popular now. Dagdag pa niya, may pananaw na lalo pang tataas ang popularidad ni Sara Duterte sakaling mawala ang dating Pangulo. They say that if he dies, then Sara's popularity will rise. Pahayag niya. Sabay linaw na hindi siya sumusang-ayon o tumututo sa ganung pananaw. So for those who do not like Duterte, they should pray that he be kept alive. Oo. Kasi pagkabuhay si PRRD, yan yung pinaka-soft landing ng revenge vote eh. Oo, yun yung actually alam na nilang lahat yan. So actually we don't really know eh. Soft landing kasi ngayon si Duterte alam natin nakakulong, wala na tayong magagawa diyan, nakakulong. Bakla girl, kung wag naman sana mangyari soon, no? Paano kung mategi? Oo. Bakla yan ang laman ng balita yan ang laman ng social media. Yan ang magiging, hindi lang yan laman ng social media, girl. Siyempre mag-uusap papayagan nyo bang iuwi ang labi ni PRRD sa Pilipinas? Girl, it's going to be the issue of the issues.
should happen to the former president now that he is in The Hague awaiting his fate with the International Court of Justice? Again, I'm sure the judges will go by the evidence. If they find the evidence is strong enough to convict him, then so be it. Do you think he'll ever come home a free man? That would depend whether or not he'll be found innocent or whether he'll be found guilty. But if he does come home, will he be coming home a hero, you think? Well, that would depend on the sign of the times. Sara is very popular now. And they say that if he goes, I don't know, I'm not concurring nor dissenting. If he goes, then Sara's popularity will rise. So, for those who do not like Duterte, they should pray that he be kept alive. For those who hate Duterte, for those who love Duterte, they should pray that he should. But anyway, baliktad. What do you think should happen to the former president? Ayun. Okay, so yan na nga. Ayun na nga, So, nakita mo? Alam mo, sa circle nila, yes, sa circle talaga nila mismo, they actually already know Aware sila. what they're up against. Di ba nga si Franklin Drilon nga. Oo. Si Franklin Drilon nga nagsabi na Sara is the strongest. Bakla after 3 years din yung Bardagulin, strongest pa rin. Kaya nga, desperate na tong impeachment eh. Pero bakla, parang yung mga politiko, yung mga congressman, noong 2025, bakla mga political animal yan. Mga political animal yan. Nung panahon ni Justice Corona, bakla ang tinding ang tinding haggling nun Supreme Court Justice lang yun. Hindi yun binoto. Ito Vice President to, pinaka-popular, tapos gusto mong i-impeach. Ibang level to. Tapos, wala ka pang paraan para makuha mo yung boto ng Mindanao. Bakla pag natanggal si Sara, baka mag-boycott ang Mindanao. Correct. Actually, sa totoo lang. Paano kung mag-boycott ang Mindanao na walang election sa Mindanao na magaganap. Bahala kayo dyan. Failure of election, ganyan. Bakla, sino kukunin nila? Baka kung sinong i-endorse ni Sara sa 2028, yun ang mananalo. Hindi, yung endorsement ni Inday Sara, transferable eh. Diba? Transferable yung kay Inday. Kasi nga, una, ginago mo yung tatay. Tapos ginago mo pa yung anak. Bakla hindi gusto ng mga Pilipino yan. Correct. Hindi na nga ang mga Pilipino, nakikita nila mga nangyayari. Di ba winarningan na kita niyan before? Di meron ako, kompleto yung resibo ko dyan. Kinumpile ko lahat ng resibo ko dyan. Pero di ba sinabi ko sa iyo yan nun? Yung kay... Pero yun na nga. Ay, Diyos ko Lord, hindi pa ba tapos yung issue na yan? Hindi pa. Diyos ko, hanggat hindi nadedemanda at napapakulong yung mga yan, hindi yan titigil. Kaya maghintay kayo, putang ina ninyo. Pagkatapos ng filing namin sa Supreme Court, kayo ang aasikasuhin ko mga putang ina ninyo. Hindi pa rin tapos yung mga suli. Hindi pa sila tapos dyan? Oo. Ang nangyari kasi, yung issue nila na to, yung inaaway nila, may mga tawag dito, may mga, kumbaga parang may nagbe-benefit eh. May mga taong nagbe-benefit dito sa mga issue na to. Ganyan. So ngayon, ang nangyayari, dahil siguro merong mga tao na hindi gusto yung sinasabi ko at yung mga circle of friends ko, okay, what they wanted to do is to trigger, to make the, I don't know kung ano yung exactly yung nila, kumbaga parang ang intensyon nila hindi naman talaga sa akin. Meron silang gustong saktan na iba. Hindi ako yung gusto nilang saktan. Yan ang sigurado ako. Ayan. However,
in order to hurt the person that they wanted to target, ako yung gusto nilang ikembot. Ako yung gusto nilang tira-tirahin. Eh, ang problema, 1 taon yun ang ginagawa yan, eh, pagkatapos hanggang ngayon, hindi ba umuusad yung mga akusasyon ninyo? Oo nga, no? Baka 1 year na. Oo, 1 year na. 1 year na yan. Baka Palibasa anniversary. ng mga to, mga hampas lupang walang pera. Pagkatapos gusto nila ituro sa iba. Putang ina ninyo. Hindi nakakaloka. Sabi ko, grabe naman yung ano na yan. Grabe naman crusade yan, 1 year. Mm. Binabayaran na kasi sila ng ano, may parang may gusto i-take advantage yung gulo. And they want it to continue. So they are attacking me not because they wanted to attack me. It is because may nagbe-benefit doon sa ganong klaseng situation. Meron silang target na hindi ako pero part ng circle ko. Hindi ang tanong nagbe-benefit ba? Hindi rin. Pero yun yung ano nila, yun yung Ang tanong parang nagbe-benefit ba yung hindi rin yun ba? they felt na kasi nung nalaman ko na yung nagbabayad dito sa grupong to, they were advised na hindi, tirahin nyo lang ng tirahin kasi hindi yan magdedemanda si Joey. Yun yung advice sa kanila. Tirahin nyo lang ng tirahin kasi hindi yan magdedemanda si Joey. Ganon. At saka yung gusto nilang tirahin. Ganon. May gusto silang tirahin. May gusto silang tirahin. Tapos parang ang sinasabi nila, hindi, wag mo anuhin yan, parang sinasabi nila na, yung tigilan yan. Anuhin nyo lang kasi hindi yan magdedemanda. Tapos hindi yan kayo gagantihan. Ayun. Ang mali nitong mga to, ako nagbabayad ako sa sarili kong abogado. Meron ako sarili kong abogado. O siguro yung gusto nilang target, hindi sila dedemanda. Pero ako, meron ako sarili kong abogado. Taran ko. Good luck na lang sa kanila. Pero sige, tuloy nyo lang yan. Tuloy nyo lang yan. Pero nagbe-benefit kung sino man yung... Pero kung sino man yung ano, hindi naman nagbe-benefit. Hindi nagbe-benefit para makakuha ng totoong pangalan. Patingin ang profile? Asan na yung profile niya? Teka. Anong profile? Ito. Ay, gusto ko lang magpasalamat sa mga nagbigay ng abuloy ngayong gabi. In fairness, may mga nagbigay din ng mga abuloy, ha? Miss ka na nila eh. Miss ka na nila. Ayan. In fairness, may mga nagbigay ng abuloy. Ayan. Ralph Christian, patingin. Oo. Lived! Tumira ka na pala, iba ka na. Gusto lang niya ipagmalaki na tumira siya sa BGC. Ayan. Saan? Parang hindi ko makita yung profile. Ito Ralph Christian Lagrazon. At least yan yung gamit niya. Pero yung Instagram niya, profile isn't available. Ay, hindi ko makita. Baka sino to? Pinlock mo siya siguro. Anong profile pic? Ito. MOA. Wala, troll account to. Troll account, girl. Oo, troll account to. Oo, baka isa lang sa kanila to. Walang consistency yung content eh,
bakit iba yung ano? Bakit iba yung profile pic na nandito sa akin? Ewan ko. Pero ito yung ano, Ito ba yung may SM na profile? hindi, ito sa ano, hindi siya yung nagko-comment. Iba yan. Iba yung nakita mo. Hindi yan yung nagko-comment. Hindi, Ralph Christian Lagrazon. Nahanap ko yung Ralph Christian Lagrazon. Iba naman yung profile ng Ralph Christian. Oo. Iba naman yung profile ng... Baka ninakaw lang na profile. Ayan. Miss Joey, may PM po. Please check. Sabi ni Jing. Same school eh. Oh, okay. Saan yung ano? Saan yung high school niya? Batangas ba? Kung Batangas yan, si Maui lang rin yan. Oh, baka yung totoong account. Baka yung nakikita ni Sass, yun yung totoong account. Nag-aaway pa rin kayo ni ano? Nag-aaway pa rin kayo ni Maui? Inaaway pa rin niya ako. Wala akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya. Inaaway pa rin Actually, niya maraming ako. profile yung Ralph. Actually, maraming profile yung Ralph Christian Lagrazon. Maraming profile, girl. Ito. Bakla bata pa lang. Troll to. Paid troll to. Bagets pa lang. Paid troll to kung ganon. Ano, girl? Parang... ano na to? Trabaho niya. Post na. Oo. Trabaho, nakalagay, kita mo, lahat ng kaibigan ko na grade 10, 22 to 23, na first year college, ay kinalimutan ko na kapag nakita ko man, dededmahin na aktong hindi magkakilala. So lahat ko na lahat ng naging kaibigan ko na grade 10, na first year college, ay kinalimutan ko na 22 to 23. Baka bata pa lang to, ilang taon? 19, 20? Oo. Bata. Tapos ang tawag dito, yan ang profile ng mga troll eh. Yung senior high school to usually senior high school, junior high school, senior high school. Yan yung profile ng mga troll. Sa iCare yan. Hindi yan iCare. Hindi yan iCare. Hindi ito kasi kailangan kasi nila to ng pera. Ay, ano to, girl? Ito yung mga troll account na nagpapanggap na Duterte supporter. Ito yung mga troll account na nagpapanggap na Duterte supporter. I think so. Ito yung mga yon. Ito tinitingnan ko yung parang masyado. Nagpapanggap na Duterte supporter to. Ano lang yan, paid troll yan. Kasi meron nga nagfa-fund dito kila Maui. Tapos nagbabayad talaga ng mga trolls para i-amplify yung mga sinasabi nila Maui. Ganun. So parang itong troll na to, itong Ralph Christian na to, I think ang job niya is to amplify yung sinasabi nila Maui. Tukol doon sa 150K, 150K. Ayun, yun yung... Hindi yun ito. yung, this one, kasi to eh. Bata pa, girl. So yan talaga, ang tawag dito, yung... I met a lot of them, actually. Yung, mga senior high school,
Kaka-graduate lang ng high school nung 23 or Oo. So ano yan, kasi uso yan sa mga senior high schools. Kasi nga pa, yung mga senior high school, parang ang feeling nila, hindi, okay lang, madali lang naman yung trabaho. Tapos, syempre, babad sa cellphone yung mga yan eh. Di ba? Babad sa cellphone yung mga yeah. yan. Eh ano ba yung mag-troll-troll ka, ganyan-ganyan. Pagkatapos meron ka ng pambili ng milk tea, may pambili ka na ng mga, yung mga ganon. So sila talaga yung nakukuhang mga trolls. Sila talaga yung nakukuhang mga trolls. Bata pa, girl. Sobrang bata pa. Ano talaga to? Ano to, girl? Kasi naala ko no, nung panahon nung kampanya. Meron silang tapos, ano pa siya? Ano to, girl? Ano to nung panahon ni Ano? ano to? Trolling account. No, siya to. Tapos parang, okay, ito yung mga bagets na, tapos na nakakaloka, meron kang Twitter, meron kang Facebook. Oo. So, sideline nila siguro mga yan. panahon May mga TTS kahit dito mismo sa Facebook na pwede kumita gamit lang ang cellphone at chuchuchu. Ang magaling ito sa mga ganyan yung mga bagets eh. Mga bagets kasi nakababad sa cellphone. Girl, ito yung sa ano to, girl? Sa Unity time pa. Oo. Di ba? Oo. Totoo. Nag-hire sila kasi yung yung sina Kemi, naloko nga kami, parang sino itong mga bagets na to? May mga bagets. Talaga? Girl, naloka ako, parang sino itong mga to? May mga bagets. Marami. Sa computer, ganyan. Para silang, parang call center. Oo. Yung setup. Parang, hindi naman sumagi sa utak ko na troll farm. Kasi akala ko lang, parang ang akala ko lang, kasi ano na yun bilangan akala ko nagmo-monitor lang sila ng iba't ibang presinto. Oo. Pero ang nagsabi nun, yung isa mong best friend, sabi niya sa akin, nakapasok ka ba dun sa yung parang call center? Troll farm yun, ganoon ako. Ha? Best friend mo, isa mga best friend, mga maaway sa'yo nagsabi sa akin. Ha? Talaga, troll farm? Kasi iniisip ko, bakit mo kailangan ng troll farm? Bakla, panalo ka na kahit matulog ka na bukas bumisik ka na lang sa babakan. Do you understand? So, pero sabi niya, di ba, ang dami, tapos puro bata. Sabi ko, oo, puro bagets. Kasi sila yung bagets, mga high school, mga... Oo. Madali sa kanila walang qualification. Kasi mura. Basta marunong ka lang mag-cellphone, di ba? Basta marunong ka lang mag-cellphone. Saka mura. Mura. Kasi pasweldohin mo yung 7,000, 10,000 monthly. Malaking bagay na yun sa estudyante. Malaking bagay na yun sa kanila. Tapos shifting naman kasi yan eh. So, parang, yun nakakaloka. Talagang, para siyang, ako naman parang, bakit kailangan ni Kuyang mag-hire ng troll farm eh? Oo. Panalo na naman siya. Hindi niya kailangan. So, kaya yun na ang eksena nila. Meron talagang silang kinip na ganyang eksena. And I think, baka yan yung ginagamit for you. Oo.
For sure. For sure. Okay. Yeah. Tigilan na natin to kasi wala na tayong ano. Oo, matulog na tayo at maaga pa kami bukas. Ayun. Umahis na kayo, mga kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nagbigay ng abuloy. At abangan natin ang mga susunod na kabanata. Actually, downtime ngayon eh. Kung hindi lang naging pete ang Chinese embassy, downtime talaga ang meeting. Boring, ano? Oo. Nakakatawa yung Chinese embassy nagbigay ng kulay ng ating buhay. Talagang persona non grata. O, di sige. Huwag kayong makapunta-punta ng China. Ayun. Okay. Good luck. Sige na.